Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na muli binibigyan ng rabay ng pagkakataon na makapangaral uli ng kanyang salita. At sana po tayong lahat ay handa po sa aral na ibibigay ng rabay. Kaya kung kayo po ay medyo atat na sa aral, ihanda na po ninyo at ilabas ang inyong mga maiksing lapis. Dahil sabi nga sa aral, ang maiksing lapis ay palaging mas maayos at mas mabuti kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Dahil medyo marami itong ating babasahing ibinigay ng rabay na talata sa Biblia. At alam po ninyo, pinupuri po natin ang ating rabay, pinapasalamatan dahil muli naabot na po uli natin ang pagdiwang ng kanyang tinatawag na Paskwa. Alam po ninyo, ang Paskwa po ng rabay ay minsan lang po sa isang taon. At tayo'y napahintulutan muli ng rabay na ipagdiwang at alalahanin ang kanyang pista. At katulad po ng ating palaging sinasabi, ano po, hindi po natin alam kung kailan po yung oras po natin dito sa lupa. Narinig po natin ang ating kapatid na si Marites kanina. Hindi natin alam kung hanggang saan yung dulo ng ating buhay. But then at the same time, kapag tayo po ay ginising ng ating Ama sa umaga, panibagong araw po sa atin. Lalong-lalo na po na tayo po ay may kalakasan, kasiglahan at kasaganaang nagdiwang ng kanyang Paskwa at ng kanyang pista ng tinapay na walang libadura. Alam po ninyo, ang lagi nating sinasabi, hindi natin hawak ang bukas. Dahil hindi natin alam, sa bawat minuto na lilipas dito sa lupa, marami po ang namamatay. Kaya sana po magkaroon tayo ng katuruan sa mga aral na ibinibigay ng ating rabay na tayo po sana ay matuto sa aral. Dahil ang aral po na ibinigay ng rabay medyo nakakatakot. At alam po ninyo, hindi ko alam kung paano po ito ipapaliwanag o isisermon. Dahil medyo, seryoso ang ibinigay na pamagat ng rabay. And I pray, yung kaseryosohan ng pamagat na ibinigay ng rabay magkaroon ng impact sa ating buhay at tayo po ay magkaroon ng takot at panginginig. Dahil nga sabi nga sa ibang talata tayo po ay gumanap ng ating pagkaligtas ng may takot at panginginig. Yan pong sinabi na Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Kaya talasasin po natin ang pamagat na aral na ibinigay ng rabay. Dahil ang pamagat po niyang ibinigay ay pwede kitang patayin, ngunit hindi ko ginawa. Now, may kapangyarihan po ba ang Ama na tayo po'y kitlin dito sa lupa? Yes. At sa bawat pagkakamali na ang nagawa nating mga hakbang sa ating pang-araw-araw na buhay, alam po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At every time na tayo po'y nakagagawa ng kasalanan, ang sabi po ng ating Ama, pwede kitang patayin. Pero hindi ko ginawa. Now, dito po natin matatalastas yung pagmamahal po ng ating Ama. Kaya, sabi nga natin, warning comes before destruction. Ano po? Dahil may kasunod po yung pamagat na ibinigay ng ating rabay. Sabi nga niya sa English, I could have killed you, but I did not. Pero yung kadugtong po, yung mas nakakatakot, sabi niya, next time, it will be different. Ibig sabihin po, tayo daw po ay maghunos dili. Sa susunod, baka hindi na po buhay ang ibigay sa atin ng Ama. Kaya talasasin po natin, ano po? Pwede kitang patayin, ngunit hindi ko ginawa. Talastasin natin ang kwento ng rabay, at sana, magkaroon tayo ng takot sa aral na maririnig natin dahil alam po ninyo palagi ang aral ng rabay, kung ito po'y narinig nyo lang, maaaring ito na yung pangalawa o pangatlo.
Pero kung ito po'y narinig nyo, pangalawa o pangatlo na nagwawarning na ang rabay ng ting 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 ting. May mga kapatid ko, huwag nyo na pong hintayin tumigil yung warning. Dahil baka sa susunod, yun na yung last warning, wala nang susunod pa. Baka tong aral na binigay ng rabay, baka meron sa atin, ito na yung kanyang last warning. Dahil sabi ng rabay, next time will be different. Ibig sabihin, kung ngayon ay pinalampas ng rabay ang ating mga naging pagkukulang, pwede po niya tayong patayin. That moment. Pero sabi niya, hindi ko ginawa. Pero sa susunod, iba na. Meaning, baka hindi na buhay. So, talasasin natin ang sinabi ng rabay sa kanyang unang salbo dito sa aklat ni Isayas o propeta Yesayahu or Yesaya, chapter 58. Ito po ang sabi dito sa propeta ng lumang tipan na si propeta Yesayahu or Yesaya or Isayas sa chapter 58 verse 1. Now, ulitin ko po ano po. Ako po yung mensahero ng rabay. Kung maapakan po ang inyong mga paa, hindi po ako ang gumawa. Ang rabay po. Sabihin po ninyong outs. Pero po kayo magalit doon po sa nagsasalita. Ano po? Dahil kung kayo po ay naapakan ng paa, ako po'y naapakan muna bago kayo. And then, aapakan niya muli. At sana po tayong lahat ay sama-sama na magbago sa buhay. Dahil baka ang warning po na maririnig natin is the last warning. Huwag naman po sana. Ano po? Sabi niya dito sa Isaiah chapter 58 verse 1, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Now, para kanino ibinibigay ito ni Amang Yahweh? Sa kanyang lingkod. Sabi niya kay Isayas, humiyaw ka, Isayas. Sumigaw ka. Ipangaral mo ang aking aral. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Alam po ninyo, ang aral pong ito ay dumating sa akin noong Martes ng gabi, last week pa. Last Saturday. Pero pinipigilan ko dahil parang nakakatakot i-preach. Pero hindi ko po siya mapigilan. Sabi nga natin, para bang ito yung parang manganganak ka na kapag humilab na yung tiyan, hindi mo na mapigilan, talagang lalabas na yung bata. Or ito ay parang katulad sa apoy na nasa iyong sinapupunan at hindi mo siya dapat pigilan. Kaya sabi niya dito, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. At anong gagawin mo? Yesaya, iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Ano pong sabi namang Yahweh kay Isayas? Isayas, sinusugo kita para ibigay mo ang aral sa aking bayan. Isigaw mo, Isayas. Alam po ninyo, ito yung aming role bilang mga ngaral ng Ama. Sometimes, we take the blunt. Kami po yung sumasagap sa sinasabi nating inyong pagtalikod sa salita. Kasi kung minsan kapag hindi nyo gusto yung aral, hindi po si Amang Yahweh ang inyong tinatalikuran kung minsan. Bago nyo talikuran si Amang Yahweh, parang nauuna yung tinatalikuran yung nangangaral. Pero tandaan po nyo sinabi ni Amang Yahweh kay Samuel nung siya po'y tinalikuran ng bayang Israel bilang kanilang hari. At nagpumilit sila na sila magkaroon ng hari sa pamamagitan ni Saul. Ang sabi po ni Amang Yahweh, Samuel, hindi ikaw ang iniiwanan o inaayawan ng aking bayan, ako. So, the same thing din po dito, ano po? Huwag po kayong magalit doon sa mensahero. At alam po ba ninyo na ang paalala ng Ama sa kanyang bayang Israel ay sa kanilang sangbahayan na nagpapatuloy sa pagsalangsang.
Alam po ninyo kung tayo po ay maayos sa buhay at nakikita po ng Ama na tayo po ay gumaganap sa kanyang tungkol, sa kanyang salita at yung mga tungkuling ibinigay niya sa atin, I believe na hindi po magbibigay ng sermon na ganito nakakatakot ang ating Amang Yahweh. Siya po ay magiging banayad sa pagsermon. Pero kung tayo po'y nakikita niyang gumaganap ng taliwas sa ating mga gawain, napay makakarinig po tayo ng sermon. Kaya sabi niya, huwag kang magpigil, Isayas. Sabihin mo ang kasalanan ng aking bayan. Alam po ninyo, ako po'y natutuwa at nalulungkot sa mga narinig kong kwento sa mga kapatiran po natin na nagdiwang ng Paskwa. I pray, sabi ko nga, kung pwede nga lang akong lumipad, pabalik agad ng Pilipinas. Ginawa ko na. Ako'y natutuwa at kung minsan ay naiiyak dahil may mga natanggap akong kwento na sometimes hindi na dapat sanang mangyari sa ating asemblya, pero nangyayari pa rin. Panahon ng piyesta, ano po? Tayo sana ay sabi nga natin, we should know better. Sabi po ba, di ba? Dahil tayo na po ay natuto na sa aral. We should know better and we should act better. Now, alam po ba ninyo na sinasabi dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 30? Ito po ang sabi dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 30. Sabi niya, ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Ama. Now, nung tayo po hindi nakakakilala sa kautusan ng Ama at kulang pa sa pangunawa, we live in ignorance. Hindi po natin alam yung buong kwento. At sinabi po dito sa Aklat ng Mga Gawa, pinalampas ng Ama ang ating kahangalan. Bakit? Dahil hindi natin alam yung kwento. Now, magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kahangalan after hindi nagkulang ng Ama sa pagbibigay niya ng kanyang mga ngaral na wala kayong excuse? Sabi nga natin sa English, ignorance of the law excuses no one. Bakit? May aral ng Lunes ng gabi, may aral ng Miyerkules ng gabi, may aral ng Biyernes ng gabi, may aral sa Sabado ng umaga, may aral araw-araw ang Women's Assembly, ay ang Women's Ministry. Na wala kayong excuse. Hindi nyo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Bakit? Dahil ang aral ay iniaalok sa atin araw-araw. Tayo lamang po ang umaayaw. Kaya sabi niya dito, ang panahon ng kahalangalan ay pinalipas na nga ng Ama. It is done. Tinanggap ng Ama yung ating mga kahangalan, yung ating ignorance before. At pinatawad na sa atin. But this time, sabi ng Ama, pwede na kitang patayin. Bakit? Wala ka ng excuse. Pwede kitang patayin, ngunit hindi ko pa ginagawa. Pero sa susunod, sabi ng ating Ama, baka iba na. Next time will be different. Kaya sabi po niya, ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Ama. Now, magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kahangalan? Father, ya forbid. Father, ya forbid. Datapwat ngayon, ipinag-uutos niya ang mga tao na na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Now, ito na yung pinag-uutos sa atin. Now, huwag niyong sabihin hindi niyo naririnig na ang pagsalangsang sa kautusan ng Ama, ang kanyang kabayaran ay kamatayan. Now, the question is, bakit nagpapatuloy tayo sa pagsalangsang? Hindi ba tayo natatakot doon sa gumawa ng langit at lupa? Ang naghati ng dagat para makadaan ng bayang Israel? Ang nagpababa ng mana? Hindi ba tayo natatakot sa mga ginagawa sa ating araw-araw, sa paggising sa atin sa umaga, sa pagbibigay sa atin ng pagkain sa ating mga hapagkainan, sa pagpapagaling sa ating mga anak na mga may sakit, sa pagliligtas sa atin sa mga kalsada na ating dinaanan? Anong pruweba pa ba ang kailangan natin para tayo ay tumigil sa pagganap ng pagsalangsang?
Now, hihintayin ba natin na sabihin ng ating Ama, pwede kitang patayin pero hindi ko pa ginawa? Now, sa susunod, baka hindi na. Yun po yung nakakatakot. Dahil kung hindi tayo magbabago this time na nakita ng Ama na tayo nagkagawa ng kasalanan at tayo'y pinatawad niya, baka sa susunod, hindi na po. Kaya tayo po, sana ay matuto sa aralan na po. Ang kahangalan po natin ay pinalipas na ng Ama. Kaya sabi dito sa Deuteronomio chapter 23, mga kapatid ko, Deuteronomio chapter 32, kakusana. Ito pong sinasabi ng Ama, ipinapaunawa sa atin yung kanyang kapangyarihan. Chapter 32, verse 39. Ito po sabi niya rito, tingnan ninyo ngayon na ako, sabi ni Mang Yahweh, sa makatwid bagay ako nga, at walang Elohim maliban sa akin. There is no Elohim after me, and even before me. Walang nauna sa akin, sabi ng Ama, at wala ring susunod sa akin. I am the only one. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Nasa kamay ng Ama ang buhay at kamatayan. Kaya nga sinabi niya, pwede kitang patayin, pero hindi ko ginawa. Sa susunod, iba na. Now, matakot po tayo. Dahil baka sa susunod po na tayo magkamali, hindi na tayo pagising pa sa susunod na umaga. It will be the end of it. Now, kung kayo po hindi natatakot, dabay, hindi ko alam kung anong takot ang pwedeng ibigay sa inyo ng Ama. Huwag niyong hintayin. Ano po? Na ang galit ng Ama ay sumaatin bago tayo matakot. Father, ya forbid. Ano po? Father, ya forbid. Kaya sabi niya, ako ang sumusugat, ako ang nagpapagaling. Kung tayo man po'y may mga nararanasan mga pagsubok sa buhay, tayo man po'y umiiyak, sinusugatan ng ating mga katawang laman, sinusugatan ng ating mga puso at kalooban, tayo po'y naghihinagpis. At the same time, kung si Amang Yahweh ang nagbigay ng ganong pagpapakasakit sa atin, sabi din ng Ama, at the same time, sabi niya, ako din ang nagpapagaling. Kaya nga sabi ni Sister Aligayong nakarang araw sa unang Korinto chapter 10 verse 13, walang dumating sa inyong pagsubok na hindi naranasan ng iba. Naranasan din ng iba ang nararanasan mong kabagabagan sa buhay. At kung may dumarating mang pagsubok at mga suliranin sa buhay, sabi ng unang Korinto, ako din ay magpapadala ng iyong comfort para mapaglabanan mo at mapagtagumpayan ang pagsubok na aking ipapadala. Now, saan kayo makakahanap ng maawaing Elohim na siyang magbibigay ng pagsubok, and at the end of the day, siya rin ang magbibigay ng kasagutan sa ating mga kabagabagan? Saan kayo makakahanap ng ibang Elohim? Wala, nag-iisa si Amang Yahweh. Pero ang tanong, bakit hindi tayo mapanuto sa ating buhay ganong tayo ay paulit-ulit na pinakikitaan ni Amang Yahweh ng pagmamahal at awa araw-araw? Bakit? Dahil ang ating mga puso ay makalaman. Hanggat hindi po natin tinatanggal ang ating makalamang mga puso, mga kapatid ko, magpapatuloy po tayo sa paggawa ng kasalanan. Pero tandaan po natin, sino ang may kapangyarihang magtanggal ng mga pusong makalaman? Tayo po'y may kakayahan. Bakit? Tayo ay binibigyan ng Ama ng free will to decide which is right and which is wrong. No, I'm sorry. Tayo binibigyan karapatan ng Ama sa pamamagitan ng free will na mamili. Hindi pala kung alin yung tama o mali. Kung alin ang pipiliin natin. Dahil sinabi na sa atin ng Ama at ipanaliwanag kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yung kapangyarihan binigay ng Ama sa atin, yung mamimili tayo kung alin doon ang ating pipiliin. Tama o mali.
But most of the time, sometimes, mas marami sa atin ang pumipili ng mali. Father, ya forbid, kapatid ko. Pwede kitang patayin, sabi ng ama, pero hindi ko pa ginawa. Next time will be different. Kaya sabi, now, tandaan niyo itong sinabi ni Moses. Now, si Moses, according to the story, siya yung pinakamabait na taong nabuhay sa lupa. Siya yung pinakamabait ayon sa kwento. Pero bagamat siya po'y pinakamabait, alam niyo po bang siya po'y nagreklamo sa bigat ng dalahin na ipinasan ni Amang Yahweh sa kanya? Chapter 11, verse 14 and 15. Ito pong sabi ni Moses. Nang makita po ni Moses ang katigasan ng ulo ng bayang Israel at siya yung pinili ng ama ng na mamuno sa kanyang bayan. Ito ang sinabi po ni Moses. Aklat ng mga Bilang, chapter 11, verse 14. Sabi ni Moses, hindi ko kayang dalhin mag-isa ang buong bayang ito sapagkat totoong mabigat sa akin. Father Ya, sabi niya, hindi ko kaya ito. Napakatitigas ng kanilang mga ulo. Hindi ko sila kaya, Amang Yahweh, sabi niya. I'm giving up. Kung hindi mo ko tutulungan, sabi ni Moses, hindi ko kaya ito. Alam po ninyo, sometimes ganito ang nararamdaman ko bilang pinili ng Ama na mamumuno sa ating asimilya. Sometimes nagtatanaw ko sa aking sarili, hindi kaya mas maganda na maging membro na lang ako? At iba na lang yung mamuno. Alin kaya yung mas maayos sa aking buhay? Sabi ko sa sarili ko, sometimes. Ha? Dahil kapag membro ka, hindi mo iniisip kung ano ang magiging kahihinat na ng asimilya. Kung ano lang yung ibinigay sa yung gawain ng Ama, at least doon ka na. Pero ang tanong ko sa sarili ko, baka naman ito yung aking gawain ibinigay ng Ama. Baka ako naman hahatulan sa gawain ibinigay niya sa akin kung ako ay tatalikod o hindi. Kaya at the end of the day, sabi ko, salamat Amang Yahweh sa pagpili mo para ako'y mamuno sa iyong asimilya. Kaya ang tanong ko, Amang Yahweh, tulungan mo ako. Pag may mga kabigatang problema ang asimilya, sabi ko, idinudulog ko sa iyo dahil ikaw naman ang may asimilya. Ganito rin po pakiramdam ni Moses. Kaya sabi niya, kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. Ipinamamanhik ko sa iyo kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at huwag ko nang makita ang aking kahirapan. Imagine niyo that? Sabi ni Moses, Amang Yahweh, hindi ko kaya ito. Kung ako'y may kaluguran sa iyong banal na harapan, sabi niya, patayin mo na ako. Mas nanaisin pa ni Moses na mamatay dahil hindi niya kaya ang bigat ng gawaing inihahabilin sa kanya ng Ama. Bakit? Dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel. Now, bakit ganito ang kwento ni Moses? Ito ang sabi dito. Bakit ganito ang kwento? Deuteronomio chapter 9. Now, dito niya makikita ang bigat ng gawain na binigay niya Amang Yahweh kay Moses. Dahil sabi dito sa Deuteronomio chapter 9, verse 13, ito yung kwento. Deuteronomio chapter 9, verse 13. Itong sabi niya, bukod dito sinalita sa akin ni Amang Yahweh na sinasabi, aking nakita ang bayang ito at narito, isang bayang matigas ang ulo. Now, imagine ninyo na tingnan ang bawat isa sa atin sa ating asimilya. Davao City, Davao de Oro, Kamanggaan at Dinalongan. Imagine ninyo na mag-inspeksyon si Amang Yahweh sa ating mga kapatiran at bawat isa. At makita niya sa atin at gawin niyang personal ang pagsasalita. Sabi niya, ang aking anak na ito ay napakatigas ng ulo. Bakit? Dahil paulit-ulit kong ipinarating ang aking lingkod na mangaral sa kanya na baguhin ang kanyang buhay. Ang aking lingkod, sabi niya, kung minsan madaling araw nang natutulog. Bakit? Para lang mabigyan siya ng aral, pero hindi pa rin nagbabago ang kanyang buhay. Anong sabi niya dito sa verse 14? Bayaan mo ako na aking lipulin sila at aking pawiin ang kanilang pangalan dito sa lupa. Now, imagine ninyo, yung galit ni Amang Yahweh
sa kanyang bayang Israel na paulit-ulit na kanyang pinapangaralan pero hindi natututo. Sabi niya, I could kill them. Moses, sabi niya, gumilid ka. Hayaan mo, nalipulin ko sila dahil sa tigas ng kanilang mga ulo. Now, pwede din po bang sabihin ni Amang Yahweh din sa atin? Yes. Pwede din po niyang sabihin. Alam po ninyo, I pray na kapag tayo po'y nananalangin, narinig nyo kanina, sabi ko sa mga kapatiran po namin na hindi ko nabanggit at wala dito sa ating pakikinig, sana wag mo silang kalilimutan. Ang kahilingan ko pa nga, kung anong pagpapalang ibinibigay mo, Ama, sa mga hindi nakikinig, sabi ko, dublihin mo ang mga pagpapala ng mga hindi nakikinig para maalala nila na sila'y kasama mo sa iyong, kasama namin sila sa iyong asamblea. Imaginin po ninyo na sabihin ni Amang Yahweh sa atin na bumilid ka, Moses, sabi niya, at kaya nung lipulin ko ang bayang ito. Bakit? Dahil sa tigas ng kanilang mga ulo. Kung ganun po ang nararamdaman ni Amang Yahweh sa bayang Israel noon, nakikipag-intervene lamang po si Moses. Bakit? Dahil sa awa ni Amang Yahweh kay Moses, kaya hindi niya agad pinatay ang bayang mga Israelitang matitigas ang ulo. Binibigyan niya ng pagkakataon, pero at the end of the day, sabi ni Amang Yahweh, napuno na rin si Amang Yahweh at the end of the day, sabi niya sa kanyang salita, wala sa kanila ang makakarating sa lupang pangako. Out of the 600,000 men na binilang ni Moses na may 20 ang gulang pataas, walang nakarating po sa lupang pangako, maliban kay Josue at kay Caleb. Bakit? Dahil sa tigas ng kanilang mga ulo. Binigyan na sila ni Amang Yahweh ng tinatawag nating reprobate mind na hindi na nakakaunawa. Kaya kahit anong aral ang ibigay pa man din ni Moses, nakita natin yung pagpipigil ni Moses sa kanila. Yung kanilang kawalan ng pasasalamat. Ang lagi nilang ipinaparating kay Amang Yahweh sa pamamagitan ni Moses yung kanilang kawalan ng kakontento sa mga pagpapalang ibinibigay ng Ama. Reklamo dito, reklamo doon. Ni hindi natin sila narinig na nagpasalamat ng sobra-sobra sa pagliligtas ni Amang Yahweh sa kanila. Ganon din po tayo sa ibang mga pagkakataon kung hindi po natin alam. Huwag niyong sabihin na kung ako sanang nabuhay nung panahon ng mga Israelita, huwag niyo po niyong sasabihin, bakit? Dahil sa panahon din natin ay ginagawa din natin paminsan-minsan ang ginawa ng mga Israelita. Matigasin din po ang ulo natin. Nang humingi po tayo ng trabaho, binigyan tayo ng trabaho ng Ama. Pero tayo po ay nagiging ganid sa ating mga trabaho. Bakit? Pati araw ng Sabado, sinasabi natin tayo maghahanap buhay. Samantalang nung una na nangako ka kay Amang Yahweh na igagalang mo at ingingili ng kanyang araw ng pagsamba. Abay, nakakita lang tayo ng anong bang pangalan? 3 ulo. Nakahawak lang tayo ng pera, nakabili tayo ng mga anik-anik na gusto natin, bay sumubra na yung pangangailangan natin. Dati-rati, pangangailangan lamang ang ating hiningi sa Ama. Ngayon, napalitan na. Dinagdagan na natin ng wants. Kaya pati araw ng pagsamba, pati araw ng kanyang piyesta, nagugugol natin sa paghahanap buhay. And then hihilingin natin sa ating Ama na maawa sa atin. Abay, mabuti nga po't hindi kayo pinirsulan ng ating Ama na sinabi niyang pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. Bakit? Dahil binibigyan po niya tayo ng pagkakataon, one more time, ng tsansa para baguhin po yung ating buhay. Pero sabi po ng Ama, sa susunod, next time, it will be different. Huwag naman po sana, Father, forbid. Alam po ninyo, ang lagi kong sinasabi, kapag nararamdaman po yung aral ng Ama, sabi ko, Father, forbid. Kaya kung minsan mararamdaman yung emosyon sa aking pananalita, naiiyak ako na nagagalit. Father, forbid. Kaya, tandaan po ninyo ano po. Kaya sabi niya dito sa Levitico 23 verse 29. Levitico 23 verse 29. Alam po ninyo,
May kwento po rito nang magalit si Amang Yahweh sa mga Israelita. Sabi ni Moses, ako na lamang ang kunin mo, Amang Yahweh. Tanggalin mo na ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Narinig po niyo yung sinabi ni Moses. Pero ito pong sabi ng ating Ama, sometimes hanggang saan yung pwede nating gawing pagmamalasakit sa ating mga mahal sa buhay. Sometimes baka masabi din natin yung sinasabi ni Moses. Dahil dumating ang punto na sinabi ni Moses, Amang Yahweh, ako na lamang po ang parusahan ninyo. Ako na lamang po ang patayin ninyo. Tanggalin na po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Now, ito po ay pinayagan ni Amang Yahweh, hindi po. 23 verse 29 ng Levitico. Sabi po niya rito, sapagkat sino mang tao na hindi magdadalamhati sa araw din yan, ay ihiwalay ko sa aking bayan. Sino man yung nagkasala, sabi niya, siya yung aking sisingilin. Ano po? Siya ang aking sisingilin. Ano po? Hindi ikaw, Moses. Siya ang aking sisingilin. Kaya sabi niya dito, Deuteronomio chapter 6, Deuteronomio chapter 6, verse 15 and 16. Deuteronomio chapter 6, verse 16. Kako sana. Devarim chapter 6, verse 16. Ito po ang sabi. Huwag niyong tutuksuhin si Amang Yahweh ninyong ama, gaya ng tuksuhin ninyo siya sa masa. Huwag po daw nating tutuksuhin ang ama. Alam po ninyo ang laging sinasabi ng aming kapatid na pastor dito sa Louisiana, do not play your life in a Russian roulette. Huwag daw po nating paglaruan ng ating buhay na parang Russian roulette. Alam po niyo kung ano po yung Russian roulette? Ito po yung baril na revolver na may isang bala. At nilalaro po natin siya at itinututok sa ating sentido at kinakalabit ang gatilyo. Inilalagay po natin sa isang kalabit ng gatilyo ang ating buhay dahil baka sa isang kalabit mo may bala yung baril, baga mag-iisa ang bala out of 6. Pero ito'y ginagawa natin. Bakit? Dahil anong sabi niya? 16, tinutukso natin ang ating ama sa ating paggawa ng pagsalangsang. Every time na tayo po yung nagsasalangsang, tinutukso natin ang ating ama. Dahil parang sinasabi natin sa ating sarili, hindi ako papatayin ng ama dahil mahal niya ako. Tama po yun, mahal po niya kayo. Mahal po niya tayo kaya hindi pa niya tayo pinapatay. Pero wag po nating punuin ang ama dahil nasusulat. Hindi makikipagpunyagi, sabi ng ama, ang aking espiritu sa tao magpakailanman. Meaning may hangganan yung kanyang pagpupunyagi. May hangganan yung kanyang pagtitiis. Ano po? Kaya sabi dito sa Jeremias chapter 4 verse 22. Jeremias chapter 4 verse 22, sabi dito sa Jeremiah, sapagkat ang bayan ko ay hangal. Now, pag sinabing hangal, walang pangunawa. Anumang aral ang marinig natin, wala tayong pangunawa. Hindi natin naiintindihan yung kwento. Bakit? Wala tayong pangunawa, tayo ay hangal. Hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na anak at sila'y walang pangunawa. Now, sana'y wag naman sana tayo, yung pinaparinggan ng ama rito. Dahil, alam po ninyo, 26 na akong nagpapastor. 26 years na po akong nagpapastor. Pero,
sa 26 years na nakita ko po, yung bilang ng aking mga kapatiran na nababautismuhan at bilang ng mga kapatiran na nangawawala ay halos pareho. Sometimes nagtatanong din ako sa aking sarili, ano po, parang walang silbi yung aral na naririnig natin. Dahil parang hindi tayo nagbabago sa buhay. Now, tayo ba ang pinaparinggan ng Ama? Na tayo daw ay kahalintulad ng bayang Israel na mangmang at hangal, walang unawa. Sila'y pantas sa paggawa ng masama. Ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang kaalaman. Huwag naman sana ano po. Dahil sa mga patutuon na inyong sinalita, ako'y natutuwa. I pray na magpatuloy tayo. Yung sinasabi ng ating kapatid na si Carlito, yung mga daplis, ano po, kung dati-rati marami yung daplis natin na kailangan pa nating idamay ang ating mga daliri ng paa sa pagbibilang, sana naman mga daliri na lang sa kamay yung mga daplis na bilang. At unti-unti nababawasan yung daplis. Dahil ganito tayo dapat matuto sa buhay. Dahil sayang po yung ating pagpapagal kung wala naman po tayong natututunan sa aral. Mga kapatid ko, huwag niyong sabihin na ganon yung pagmamahal ni Amang Yahweh sa atin na lagi niyang pinapalampas ang ating pagkakamali. Tandaan po niyo, pwede kitang patayin, ngunit hindi ko ginawa. Next time will be different. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi dito sa chapter 15 verse 6, parehong aklat ng Jeremiah, dahil ang bayang Israel ay walang pangunawa. Ito ang sinabi niya. Chapter 15 verse 6. Iyong itinakwil ako, sabi ni Amang Yahweh, ikaw ay umurong, kaya't iniuunat ko ang aking kamay laban sa iyo, at pinatay kita. Ako'y dala na ng pagsisisi. Anong sabi niya? Ako'y napika na, ako'y dala na. I'm tired, sabi niya, sa pagsisisi. Meaning, hinihintay kita na magsisi, sabi niya, pero hindi kita mahintay. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi niya, papatayin kita. Na wag naman po, sana ano po. Dahil tinalikuran mo ako, meaning, paulit-ulit po yung aral na binibigay sa atin, pero parang wala tayong natututunan. Tinalikuran mo ko, sabi niya, tatalikuran din kita. Ang aking kamay ay iuunat ko laban sa iyo. Papatayin kita. Huwag naman po sa akin. Father, forbid. It is the end of it, mga kapatid. Kapag iniunat po ng ating Amang Yahweh ang kanyang kamay, anumang oras po, kung tayo po natutulog o nagmamaneho sa kalsada, naglalakbay, naglalakad, kapag sinabi po naman yun na it is done, you're finished, that's it. Kaya wag po natin hintayin ano po. Dahil kung tayo pa po ay may buhay at nakakarinig, may pag-asa po para tayo magbago. Hindi pa kita pinapatay. Next time will be different. Pwede kitang patayin pero hindi ko pa ginagawa. Ha? Kaya sabi po niya dito sa Bilang chapter 14 verse 18. Ito po ang sabi dito sa aklat ng mga Bilang. Makikita po natin ang pagmamahal ni Amang Yahweh at paghihintay sa atin. Bilang chapter 14 verse 18. Sabi niya dito, si Amang Yahweh ay banayad sa pagkagalit. Hallelujah. At sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang muwang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at kaapat na salin ng lahi. Now, sabi niya, kung hindi ka magbabago, sabi niya, hindi ko patatawarin ang kasalanan mo. Maliban doon, sabi niya, dadalawin ko ng kasamaan ang iyong mga anak hanggang sa ikatlo at hanggang ikaapat na salin ng iyong lahi. Ouch! Bakit? Dahil hindi mo itinuro ang aral na itinuro ko sa iyo dahil wala kang pangunawa
ikaw ay mangmang. Kaya kung tayo po ay walang pangunawa ng mga magulang, sa tingin po ninyo, may magkakaroon ba ng pangunawa ang ating mga anak kung walang magtuturo sa kanila balang araw? Wala po. Pero kung tayo po may iniaaral na kabutihan sa ating mga anak, one way or the other, kung hindi man natin makuha lahat yung ating mga anak sa aral na ibinibigay ng ating rabay, kahit pa paano mayroon at mayroong matitira sa ating sangbahayan dahil alam ko ang Ama ay magtitira ng kanyang tinatawag na remnant. Mayroon at mayroon. Patutuo yan ni kapatid na Teresa, mayroon at mayroon. Hindi man maaaring lahat, pero mayroon at mayroon dahil maaalala niya yung pagtitiis na magulang na maturuan ng iyong mga anak. Pero kung tayo po'y walang pangunawa na turuan ng ating mga anak, bay mga kapatid ko, hanggang sa ikatlo at kaapat na salin ng lahi, ay baka manahin ng ating mga anak ang sumpa sa atin dahil sa pagtilikod natin sa ating mga anak. Pagtalikod natin sa ating Ama. Huwag naman sana. Ano po, huwag naman sana. Bakit? Ito, Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 12, verse 14. Ito po ang sabi dito sa Ecclesiastes. Chapter 12, verse 14, sabi niya, sapagkat dadalhin ng Elohim ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay na wala tayong metatago, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Alam po ninyo, sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, sa bawat gawa na gawa ng ating mga kamay, dadalhin po itong lahat ng ating Amang Yahweh sa araw ng kahatulan. Mabuti man o masama ang ating ginawa. Kaya talasasin po natin mga kapatid ko. Pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. Next time, it will be different. Now, talasasin po natin dito sa sulat ni Apostol Mateo, itong sinasabi niya sa verse 28 ng Kabanata chapter 10. Kabanata 10 verse 28. Alam po ninyo, maalala ko yung katanungan ng ating kapatid na Winalin na kinalikuran ng kanyang asawang pananampalataya dahil sa takot na mawalan ng ikabubuhay at takot na maghirap dito sa lupa. Sometimes yung takot natin natatakot tayo doon sa ating mga boss. Alam nyo kung minsan mas takot pa tayo sa ating boss. Narinig natin yung patutuo ni kapatid na Romano. Dahil yung kanyang principal, hindi siya payagan na mag-excuse. Dahil ito daw ay black day, hindi pwedeng mag-absent. Sabi ko, sabihin mo lang, kung payagan man niya o hindi, nasa kanya na. Now, kung natakot po si kapatid na Romano na sometimes ganun din yung takot sa atin, talasasin po natin ang sinasabi dito sa Mateo chapter 10 verse 28. Sabi po niya sa verse 28, huwag nga kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo ay yaong nakapupuksa ng kaluluwa at sa katawan. Saan? Sa impyerno. Now, kung tayo daw ay natatakot sa tao, sa mga gagawin sa atin, na ang tao ay pwedeng patayin ng ating katawan, kung may takot tayo sa kanila, lalong-lalo na po sa ating mga trabaho, na pinagbabawalan tayong magtrabaho, pinagbabawalan tayong mag-absent pag araw ng Sabado, pinagbabawalan tayong mag-absent kapag araw ng piyesta, sa takot natin, sinusunod natin sila. Pero sabi ng ating rabay, ang rabay ang nagsasalita dito, kung kayo natatakot sa tao na hindi nakakapatay ng katawan, na nakakapatay lamang ng katawan, o meaning nakakaapekto lamang sa katawan, physically, yung buhay natin at yung ikabubuhay natin ang kanilang naapektuhan, sabi ng ating rabay, hindi ba dapat mas lalo kayong matakot sa nakapapatay ng katawan at makapapatay ng kaluluwa? Now, sino ang may kapangyarihan na pumatay ng katawan at kaluluwa? Hindi po ba si Amang Yahweh ang pinapatungkol ng ating rabay? Kaya kung kayo po ay pinatay, wag naman sana.
kung tayo po ay pinatay ng Ama, this time dahil sa ating mga kasalanan, sa tingin po ninyo, may buhay pa po tayong walang hanggan sa araw ng paghuhukom? I bet wala na po. Bakit? Dahil sinigil na tayo ng Ama dito sa lupa at hindi na binigyan ng pagkakataong humingi ng kapatawaran, kaya tinapos na po ang ating buhay dito sa lupa. Bakit hindi tayo nakinig sa kanyang warning? Pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. Pero inulit natin yung dahilan kung bakit sinabihan na tayo ng Ama. Pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. Inulit natin. Kaya sabi ng Ama, next time will be different. Now, sa araw ng paghuhukom, sa tingin ninyo, bibigyan ba tayo ng Ama ng buhay na walang hanggan? I pray na sana nga, pero I doubt. Dahil baka ang pagkamatay natin ay dahil sa kasalanan na ating ginawa, sa pagtalikod na ating ginawa, sa patuloy na paggawa ng kasalanan, pagsalangsan, na alam naman nating mali ang ating ginagawa. Abay kapatid ko, anong sabi ng Ama kanina? Ako'y dala na sa pagsisisi. Meaning, paulit-ulit tayong humihingi ng kapatawaran, pero paulit-ulit din naman tayong gumagawa ng pagsalangsan. Walang silbi yung ginagawa nating paghingi ng kapatawaran. Bakit? Dahil sa susunod na araw, gagawin na naman natin yung ating inihingi ng kapatawaran. Kaya sabi ni Mang Yahweh, ako'y dala na sa iyong pagsisisi. Iuunat ko ang aking kamay, sabi ni Mang Yahweh, at pakapatayin kita. Wag naman sana ano po. Wag naman sana. Maawa po tayo sa ating sarili, mga kapatid ko. Kaya sabi dito sa aklat ng Amos, chapter 5, verse 14. Aklat ng Amos, chapter 5, verse 14. Abay, kayong mga anak na may mga magulang pa na nangangaral sa inyo, makinig kayo sa inyong mga magulang dahil mahal nila kayo. Ito'y para sa inyong ikatututo. Ano po? Amos chapter 5, verse 14. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan upang kayo'y mga buhay. Anong sabi ni Propeta Amos? Kasama siya sa huling propeta bago dumating ang rabay. Sabi niya, hanapin ninyo ang kabutihan at huwag kasamaan upang kayo ay mabuhay. Sa araw-araw na ginising tayo ng Ama, ano yung ating iniisip na gawin sa ating pang-araw-araw na buhay? Kabutihan o kasamaan? Nagising ka araw ng Sabado, iniimbita ka ng nanay mo o ng tatay mo na makinig sa aral. Sabi mo, oh ma, hindi ako pwede. Oh nay, hindi ako pwede. Bakit? Pinapapasok ako ng bus ko kasi emergency daw ang trabaho ko. Kailangan kong gawin. Abay kapatid ko, what if, Father, ya forbid, pagpasok mo sa opisina, hindi ka na umabot sa opisina mo? Father, ya forbid. What if sa pagtatrabaho mo, sabihin mo, ako naman po ay nasa bahay. What if may nangyari sa bahay niyo, Father, ya forbid? Bakit? Sabi niya, ako'y dala na sa inyong pagsisisi. Bakit? Sa paulit-ulit ninyong pagsalang-sang. Tayo na po ay nagiging hangal sa ating pangunawa na paulit-ulit din tayong patatawarin ni Amang Yahweh. At sinasabi natin, mauunawan ito ng Ama kasi yung boss ko nagsasabi, emergency. Sabay kapatid ko, binigyan ka ng Ama ng pangunawa para makilala mo kung ano ang tama at mali. Huwag mong isisi sa boss mo yung mangyayari din. Ikaw yung mamimili ng tama at mali. Ikaw ang mananagot, hindi ang boss mo balang araw. Hindi tatawagin ang pangalan ng boss mo na lilitisin sa araw ng paghuhukom, kundi ikaw ang tatawagin at bubuksan ang aklat na iyong sinulat ng iyong buhay at dito ka huhusgahan sa iyong pananampalataya at sa iyong ginawa sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hindi mo pwedeng isisi yung mga magulang mo. Maalala ko yung isa naming pamangkin sa Maryland. Sabi niya, sana pinilit kami ng aming ama, ng aming magulang, na mag-aral na mabuti nung nag-aaral kami. Sana hindi naging ganito yung buhay namin. Abay kapatid ko, hindi mo pwedeng sisihin yung magulang mo. Bakit?
Pinangaralan ka ng magulang mo, pero matigas ang ulo mo. Sometimes, naghahanap tayo ng masisisi, tama? Hindi ito uso sa atin. Bakit? Dahil tayo binigyan lahat ng Ama ng pangunawa para makakilala ng tama at mali at nakakarinig ka ng aral. Magagawa lang namin mga magulang ay pangaralan ng aming mga anak. That's it. Hindi namin kayo pwedeng pilitin. At ako bilang pastor, I wish, sabi ko nga sa inyo nung isang araw, I will compel, pipilitin ko, sabi ko, yung mga kapatiran na makinig ng aral. Sumagot yung aming bunso, Papa, you cannot do that. You cannot compel anybody. And sabi ko, yeah, I cannot. I cannot, sabi ko. Dahil dapat sila ang magkusa kung sila ay matututo sa aral ng Ama at dapat makita ng Ama ang kanilang kagustuhan at pagsang-ayon na makakilala ng kanyang aral. Ito pa po yung isa na pagpapakita ng pagmamahal ni Amang Yahweh. Kung hindi po pa ninyo ito nararamdaman, makinig po kayo. Isaiah chapter 43 verse 3. Isaiah 43 verse 3. Sabi po niya rito, sapagkat ako, si Amang Yahweh mong Elohim, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubos sa iyo, ang Ehipto, ang Ethiopia, at ang Seba. Now, anong sabi naman Yahweh? Dahil mahal kita, Israel, sabi niya, ang kukunin kong pinakatubos sa iyong buhay instead na ikaw. Sinong kukunin ko? Sabi namang Yahweh, ang Ehipto, ang Ethiopia, at ang Seba. Ibig sabihin, kukunin ko ang ibang tao na pinakatubos sa buhay mo dahil mahal kita. Pero wag mong ipagwalang bahala ang pagtutubos ko sa iyo. Pwede kitang patayin, pero hindi ko pa ginagawa. Pwede po tayong patayin ni Amang Yahweh, pero hindi pa po niya ginagawa. Ito pa, Proverbio chapter 21 verse 18. Kung hindi po tayo mahal ni Amang Yahweh sa ginagawa niyang ito, ewan ko na lang kung anong masasabi natin. Proverbio 21 verse 18. Ito po yung malaking pagkakaiba natin sa mga hindi nananampalataya. Kaya pag may dumarating pong sakuna dyan sa inyong mga lugar, at kayo ay hindi naapektuhan ng sakuna, pero yung mga iba ay naapektuhan, ito yung para sa atin. Proverbio, Mangangaral, chapter 21, verse 18. Sabi niya, ang masama ay katubusan para sa matuwid, at ang taksil ay sa lugar ng matuwid. Anong kukunin na, anong kapalit? Sa ibibigay sanang sakuna sa ating buhay, yung mga masama. Pero kukunin lang ng Ama na sila ang kapalit mo sa buhay na ibinigay niya Amang Yahweh sa iyo at pinanatili pa sa iyo kailan? Kung ikaw ay matuwid. Kung ikaw ay matuwid. Hindi kukuha si Amang Yahweh ng kapalit na buhay na ipapalit sa iyo kung hindi ka naman karapat-dapat na iligtas. Kung tayo po ay gumagawa ng pagsalangsang, sa tingin po ninyo, paulit-ulit ang gagawin ni Amang Yahweh na pagpapadala ng tinatawag na ransom o yung kapalit ng ating mga buhay. Abay, mga kapatid ko, uulitin ko uli ang sabi ni Amang Yahweh kanina sa Isaiah, ako'y dala na sa iyong pagsisisi, iuunat ko ang aking kamay, and I will kill you, at papatayin kita. Padre, forbid. Padre, forbid. Isaiah 45 verse 21. Isaiah 45 verse 21. Sana po matuto tayo, Padre, forbid, na matuto tayo at the end of the day kung kailan huli na. Huwag naman sana. Isaiah 45 verse 21. Sabi niya dito, kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga si Amang Yahweh?
at walang iluhim liban sa akin, isang ganap na Ama at tagapagligtas, at walang iba liban sa akin. Walang iba liban sa akin, ako lamang ang makapagliligtas, sabi ni Mang Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng inyong mga anik-anik sa buhay. Yung mga pinaghihirapan ninyo na 24/7 na pinagtatrabahuhan, na sometimes wala na kayong tulog, yung mga pera nyo sa bangko, hindi kayo maililigtas nito. Pag ipinadala ko ang aking anghel para kunin ka at patayin ka, walang makapagliligtas sa iyo. Anong sabi niya kanina? Dito sa Deuteronomio chapter 32 verse 39. Balikan natin yung Proverbio 32 verse 39. Deuteronomio 32 verse 39. Baka nakakalimutan natin yung aral kanina. 32-39. Ulitin ko lang. Kung mayroong makapagliligtas sa atin kapag sinabi na ni Amang Yahweh na this is it. 32:29, sabi niya, Deuteronomio 32:39. Tingnan ninyo ako, na ako, sa makatwid bagay ako nga at walang Elohim maliban sa akin. Ako'y pumapatay, sabi niya. Ako'y bumubuhay. Ako ang sumusugat, akong nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Kapag iginuhit na po ni Amang Yahweh ang ating kapalaran, this is it. Kapag sinabi na po ni Amang Yahweh na ito na yung araw mo, may makapagliligtas po ba sa atin? Wala po. Kapag tinaningan na po ng Ama ang ating buhay, maliban kay Hezekiah na binigyan uli ng pagkakataon, wala na pong nasulat sa Biblia. I pray na tayo yung masulat na pangalawa. Father, forbid na kapag iginuhit na ng Ama ang ating buhay, that will be it. Sana magkaroon pa tayo ng pagkakataon, ano po. But until then, samantalahin po natin ang pagkakataon na ibinibigay ng Ama para po tayo matuto sa buhay. Ano po? Salmo chapter 86 verse 5. Ito po ang dagdag ng Ama. Aklat na mga awit chapter 86 Kausana verse 5. 86 verse 5. Ito po ang sabi niya. Sapagkat ikaw, Amang Yahweh, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Hallelujah. Ito po yung ating pag-asa. Na alam natin na si Amang Yahweh ay mabuti. Alam natin na si Amang Yahweh ay mapagpatawad. Mga kapatid ko, kung tayo man po'y nakagawa ng pagsalangsang, humingi po tayo ng kapatawaran. And then ipangako sana natin na hindi na mauulit. Huwag tayo yung maging hangal na paulit-ulit tayong bumabalik sa ating mga kasalanan na sinulat ng ating sinalita ng ating rabay na tayo sana ay huwag maging katulad ng mga aso na isinukan at lahat pero ito'y muling binabalikan para kainin ulit. O katulad ng baboy na nahugasan at muli, binabalikan ng pusali. Pag tinalikuran na po natin ang ating dating buhay, dating pag-uugali, dating pag-iisip, baguhin na po natin lahat ng ating buhay. Tayo na po ay binuhay na maguli. Nakasama ng rabay nang inilipat po tayo mula sa mga patay dahil sa ating mga kasalanan at inilipat sa mga buhay dahil sa pananampalataya ng ating rabay. Kaya wag na po nating gamitin, anong sabi ng ating mga aral, wag na nating gamitin pa ang mga sangkap ng ating mga katawan para gumawa ng kasalanan. Ano po? Ano po? Wag naman sana. Kaya sabi dito sa unang Pedro chapter 2 verse 10, unang Pedro chapter 2 verse 10, sabi niya,
na nang nakaraang panahon, tayo ay hindi bayan ng Ama. Totoo po, before na hindi natin kilala ang Rabay, tayo ay hindi kasama sa tinatawag niyang bayan. But this time, tayo na po yung kanyang kasamang bayan. Datapwat ngayon, sabi niya, bayan na ng Ama. Na hindi nagsipagkamit ng awa before. Datapwat ngayon, nagsipagkamit ng awa. Now, we have the mercy of Father Yah this time. Dahil tayo po'y nananampalataya. Huwag nating tanggalin po sa ating buhay yung pagkakataong ibinigay ng Ama at ipagwalang bahala po natin. Hindi po natin alam kung sino sa atin ang aabot sa susunod na Passover. Tayo po ay natuwa dahil tayo po ay nakapagdiwang ng kanyang Passover nitong nakaraan. Next time, hindi natin alam kung sino pa sa atin ang matitira. Kaya sa bawat araw po na tayo po'y buhayin at gisingin ng Ama, ipagpasalamat po natin yung pagkakataon nating makagawa ng kabutihan. Hindi tayo makagawa ng kasalanan. Ano po? Pag sumikapan natin, ang sabi ko nga sa inyo, kapag nakikita ng Ama yung pagsusumikap natin na ganapin ang kanyang kalooban, I believe, gusto na po sa Ama yun. Na makita niya dahil alam ng Ama yung ating kahinaan. Kaya hindi siya magre-require sa atin ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Alam ko ganoon ang Ama sa atin. Hindi po siya unfair na magre-require sa atin ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Alam ng Ama kung ano yung kaya natin gawin at as long as nakikita ng Ama yung pagpupumilit natin na ganapin ang kanyang kalooban, that is more than enough. I believe sa Kanya. Ano po? Kaya pag sumikapan po natin, kaya sabi dito sa aklat ni Titus o Tito chapter 2 verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Ama na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao totoo. Ito ay ini-o-offer. Anong Tagalog ng ini-o-offer? Iniaalok ng Ama sa lahat ng mga gustong manampalataya. Kaya yung mga kapatid natin na hindi pa nananampalataya, may pagkakataon sila. Yung mga anak natin na hindi pa nananampalataya, may pagkakataon sila. Sana samantalahin nila ang pagkakataon habang naririnig pa nila ang aral. Dahil darating ang araw, mga kapatid ko, na wala na kayong maririnig na aral. Kaya nga nasulat sa aklat ni Propeta Amos, darating ang araw na magkakaroon ng gutom sa ibabaw ng lupa at uhaw. Hindi gutom sa pagkain at uhaw sa tubig, ang sinasabi ni Propeta Amos, kundi gutom at uhaw sa aral at salita ng Ama. Pero habang ngayon po ay naririnig nyo pa at libre pa at masaya pang nangangaral yung mga pastor ng Ama at mga inuutusan ng Ama na mangaral ng mga messenger, samantalahin po natin. Ano po? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Ito po yung aming role. Na ipaunawa sa inyo na walang mabuti sa sanlibutan. Ang inyong kasakiman na magkamit ng maraming salapi at iwanan ng pagsamba sa araw ng Sabat, ito po'y walang kabuluhan. Ang pagbili po ninyo ng mga anik-anik nyo sa buhay at isasakripisyo ninyo ang araw ng pamamahinga at kanyang mga piyesta, ito po'y walang kabuluhan. Sa araw po ng paghuhukom, hindi nyo pwedeng sabihin kay Amang Yahweh na Amang Yahweh, ibinibigay ko ang aking nakita sa aking buhay bilang handog sa iyo. Ito yung dahilan kung bakit ako hindi nakapagsamba ng Sabado. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako naka-attend ng araw ng pagsamba at mga pistang pangilin. Bakit? Ako po'y naghahanap buhay para ako po'y may maibigay na tanging handog po sa inyo. Baka yun po yung gawin ninyong reason. Now, sabi po ng Ama na nabasa ko sa kanyang kwento, pati ang inyong mga handog ay kinamumuhian ko dahil sa hindi nyo pagsunod sa ating kautusan. Anong sabi po ni Amang Yahweh kay Samuel? To obey is better than sacrifice. Mga kapatid ko, ipinapaunawa ng rabay na hindi humihingi ang rabay ng anumang material na bagay. Ang hinihiling po ng rabay ay ang ating mga puso. This one.
sa pagsunod sa kanyang kautusan. Obedience is the key for salvation. Tandaan po natin, ang pagsunod ay ang susi sa kaligtasan dahil sa pananampalataya sa Rabay ay walang kabuluhan kung walang pagsunod sa kanyang kautusan. Kaya dito sa verse 12 sabi niya, tayo ay tinuturuan para ilayo tayo sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan upang tayo ay marapat mabuhay, tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Of this world, this time. Now, nasulat po ito 2,000 years ago, almost 2,000 years ago. Pero parang alam ng mga apostol na ang mundo ay pasama ng pasama. At ito'y hindi bago sa atin. Kaya napakahalaga po ng aral na tayo po ay matuto. Now, hindi ko po hinihiling sa inyo bilang kapatid nyo sa pananampalataya na kayo po ay maging present palagi sa bawat aral. I wish I can compel you. Pero kung hindi ko man kayo mapilit na mag-aral sana sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang araw, maalala niyong matuto sa aral ng Ama. 24 hours po ang isang maghapon. Sana maski ilang minuto na simula ng inyong pag-aaral na matuto. In a couple of minutes sana, maglaan kayo para sa aral ng Rabay. Or simulan ninyong magdasal para simula ng inyong pagbabagong buhay. Sana po, maalala natin yung kwento ng Rabay, pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. But next time will be different. Ang sabi niya, next time will be different. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Ama at ang tagapagligtas ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. Hanggang kailan daw po tayo magpipigil sa paggawa ng kasalanan at magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan hanggang dumating po ang pag-asa natin. Ito yung ating Rabay Yeshua HaMashiach. Parang sinasabi ng aral hanggang sa wakas. Hanggang sa wakas. Kaya mga kapatid po, talastasin po natin ang aral. Jeremiah chapter 12 verse 17. Pangalawa, ito na po yung huli. Pangatlo sa huli. Jeremiah chapter 12 verse 17. Ito po ang sabi dito sa Jeremias chapter 12 verse 17. Makinig po tayo sa last warning ng Rabay. 12:17 sabi niya. Jeremiah chapter 12 verse 17. Ngunit kung hindi nila didinggin, makinig po kayo, kung hindi daw natin didinggin ang aral ng Rabay, pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. Next time, pasusunod, hindi na. Next time it will be different. Ngunit kung hindi nila didinggin ang aral na narinig nila sa araw na ito, akin ngang bubunutin ang bansang yaon. Meaning bubunutin niya ang taong yaon. At bubunutin at lilipulin, sabi ni Mang Yahweh. Ang taong yaon, sabi niya, ay aking lilipulin kung hindi niya pagkikinggan ang aral na aking ipinangaral. Mga kapatid ko, matakot po sana tayo dito. And then, sabi dito sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 26 and 27, huling talata na po natin mga kapatid. Hebrew chapter 10 verse 26 and 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, if after na hindi na tayo ignorance of the law, if after nalaman na natin ang kanyang mga pistang pangilin, if after nalaman na natin ang kanyang araw ng pamamahinga, if after nalaman na natin ang kanyang kautusan, at sabi niya, sinasadya natin ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa
tungkol sa mga kasalanan, it is done. Wala na, hindi na bababa pa ang ating rabay para mamatay uli sa ating mga kasalanan. Anong naghihintay na lang? Verse 26. Verse 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. Sabi ko nga sa inyo, kapag tayo po ay kinuha ng Ama sa gitna ng ating pagsalangsang, ang naghihintay po sa atin sa araw ng paghuhukom ay ang dagat-dagatang apoy. Ang sabi niya, ang isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Impyerno ang bagsak po natin kung tayo po ay kikitlin ng Ama sa patuloy po natin paggawa ng pagsalangsang. Mga kapatid ko, tandaan po natin ang warning ng ating Ama, ng ating Rabay. Pwede kitang patayin, ngunit hindi ko ginawa. Sa susunod, it will be different. Mga kapatid ko, I wish meron akong masayang aral. Pero sa atin na nakakaunawa, ito ay kasayahan sa atin. Pero sa atin na hindi matututo sa aral, ito po ay nakakalungkot at talagang nakakatakot na warning. But I pray na tayo po ay may pangunawa sa aral ng Rabay. Ulitin ko, dahil po sa pagmamahal ng Rabay, kaya po siya nagbibigyan ng aral na ganito. Para hindi po mapawalang saysay ang kanyang pagkamatay sa pulos. Nakita po natin yung hirap na inabot ng Rabay. Napanood po ninyo sa mga series ng ating aral sa Passover series. Kung paano yung hirap na inabot ng Rabay bago po siya ipinapos sa pulos. Na kung hindi po natin bibigyan ng halaga ang paghihirap ng Rabay at magpapatuloy tayo after sa Passover na naranasan natin at magpapatuloy po tayo sa paggawa ng pagsalangsang. Alam po ninyo, iniligtas ng Amang ating buhay. Totoo po yun. But next time, sabi ng Ama, pag gumawa ka pa uli pag magpapatuloy ka pa uli sa paggawa ng pagsalangsang, pwede kitang patayin. This time, hindi ko pa ginawa. But next time, it will be different. Anong sabi po ng sulat sa Isaias? Dahil hindi niyo dininig ang aral na ipinadala ko sa inyo, sabi niya, iuunat ko ang aking kamay. Dahil ako'y dala na sa inyong pagsisisi, paulit-ulit na lang na pagsisisi na wala namang kabuluhan at hindi binibigyang halaga. Anong sabi niya mang Yahweh? Papatayin kita. Huwag naman sana. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating Rabay. And I pray na tayo po ay natuto at nagkaroon po tayo ng takot na pagsumikapan natin ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan at pagsunod sa kalooban ng ating Ama sa tulong ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach para hindi po impyerno ang naghihintay po sa atin sa araw ng paghuhukom, kundi ang buhay na walang hanggan at ang kaharian ng Ama na titirhan natin araw-araw. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagpapala po ng ating Rabay at ang pangunawa at kaalaman ng ating Ama ay sumaatin pong lahat at naway maibuhay po natin ang mga aral na ating narinig at nabasa. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Shalom po sa inyong lahat. Mabuhay ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah po.